Makalipas nga ang ilang oras ay patuloy pa din sa paghahanap ng mga cultivators mula sa Dragnet and Snares ang mga individual cultivator na ito. At sinabi nga ng isa na malamang sa may rason kung bakit umatras ang mga miyembro ng Dragnet and Snares. Pero sinabi ng individual cultivator na may brown na buhok na wag na nilang isipin kung anuman ang dahilan nila, mas mainam nga daw kung magpatuloy na lang sila sa pag-abante. Sinabi nga din niya na matapos ang digmaan na ito ay siguradong malaking rewards ang matatanggap nila, kaya naman magpapakasal na siya sa kanyang jowa pag-uwi niya, pero sinabi naman ng lalaking may pulang buhok na wag siyang nangangarap habang nasa digmaan, dahil madalas na hindi ito nagkakatotoo. At bigla nga nitong napansin ng isang ingay, kaya agad siyang sumigaw at sinabi sa kanyang mga kasama na kailangan nilang mag-ingat, mayroon nga daw mga tao na patungo sa kanila at hindi niya masabi kung ilan ang mga ito. Bigla namang lumabas mula sa dilim ang mga miyembro ng Dragnet and Snares at agad na naglunsad ng pag-atake, kaya walang nagawa ang mga individual cultivator kundi lumaban, habang napapatanong sa kung ano ang kanilang mga kasuotan. Ilang sandali pa ay sabay-sabay silang naglunsad ng pag-atake sa pagnanais na mapatay ang mga miyembro ng Dragnet. Pero tila hindi nila naramdaman ang pag-atake sa kanila, dahil ang bronze armor ay isang spiritual tools na mayroong 50% damage reduction. Na-realize nga nila na ang mga spiritual tools na suot ng mga ito ay nakuha ng Dragnet and Snares mula sa runes, dahilan upang sabihin ni Zuan na masyado silang madaming alam. Tumalon nga siya pasugod sa mga individual cultivator, na agad namang umatake, pero halos hindi pinapansin ni Zuan ang kanilang pag-atake at nang makalapit siya ay inatake niya ang mga ito ng sabay-sabay gamit ang kanyang espada. Matapos nga nilang mapatay ang mga ito ay sinabi ng lalaki na ikaw ang nagbigay ng espada ni Zuan di ba? O wika naman ni Negrito na agad binigyan ni Zuan ng Blessed Stone bilang pasasalamat sa pagbibigay ng mabisang espada sa kanya. Dahilan upang maisip niya na minamana na ni Zuan ang ugali ni Lu Shu, pero bigla silang nagulat nang marinig ang mga individual cultivator na masyado ang gulat. Hindi nga makapaniwala ang mga individual cultivator sa kanilang nakita. Dahilan upang matakot sila at humingi ng pasensya sa abala na kanilang nagawa, at mabilis na tumakbo. Pero agad namang naglaway si Zuan at sinabing credit ang katumbas ng kanilang mga ulo. Ilang sandali pa nga ay sinabi ng lalaking ito na tila isang bayani na si Zuan, siya nga daw ang laging nangunguna sa pagsugod tuwing may nakikita silang mga kalaban. Patuloy nga ang nagaganap na laban nila sa mga individual cultivator, na tila nagiging boring na din naman dahil sa madali nilang napapatay ang mga ito. Ang kainaman nga lang daw ay madami ang mga ito, at walang kadala-dala ang mga individual cultivator na sumugod dahil sa madami sila. Ang ibig sabihin lang din ito ay madami silang mapapatay na kalaban at ma-earn na credit, habang si Nieting ay pinapanood naman ang mga nangyayaring labanan at sinabi na kailangan nilang mabawi ang lupain ng Changbei Mountain at paliguan ito ng dugo ng kanilang mga kalaban. Ilang sandali pa ay dumating naman si Qingxi, at sinabi ni Nieting na kasalukuyang nakikipaglaban sila Zuan Negrito at Lu Shu sa frontline, sabay inutusan si Qingxi na magtungo din sa frontline. Sinabi nga ni Nieting na dapat siyang magtungo sa Chair Hill, at bago siya umalis ay binigay ni Nieting ang isang space ring na agad namang ginamit ni Qingxi, at nagulat nga siya nang makita ang espada ni Nieting. Samantala sa camp ng mga banyagang cultivator sa Chair Hill, ay pinag-uusapan ng mga ito ang patungkol sa pag-atras ng mga miyembro ng Dragnet and Snare sa gitna ng labanan, at dahil nga daw dito ay wala silang napatay na mga miyembro ng Dragnet and Snares at nasayang lang ang oras nila. Sinabi naman ng lalaking may salamin na kung nais niya ng credit ay dapat siyang sumali sa susunod niyang misyon, pero tinanggihan lang naman siya ng lalaki sa kanan, at napatanong na lang sa kung bakit hindi pa dumadating ang second batch ng grupo nila, masyado na nga daw silang late sa schedule. Pero naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang yumanig ang lupa, napapatanong nga siya sa kung ano ang nangyayari. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakita nila ang malaking grupo ng Dragnet and Snares na pasugad sa kanila mula sa iba't ibang direksyon. Nagtatalunan nga din ang ibang miyembro ng Dragnet and Snares mula sa bangin, kaya naman biglang panik ang kanilang mga kasamahan. Anong nangyayari wika nang ang lalaking may dilaw na buhok, at sinabi din na tanging mga B-rank cultivator lang ang makakasurvive pag tumalon mula sa bangin, kaya napapatanong siya kung B-rank ba ang lahat ng sumugod sa kanila. Pero sinabi naman ng kanyang kasama na hindi sila mga B-rank, pero mukhang malaking tulong nga daw ang suot nilang spiritual tool na may damage reduction. Pero kailangan na nga daw nilang kumilos at huwag nang hintayin na maubos ang kanilang mga kasamahan.
Sinabi nga ng lalaking may dilaw na buhok na siya na ang bahala sa unahan at ang lalaking may salamin naman ang bahala sa kanilang likuran. Agad ngang ginamit nito ang kanyang Ice Phoenix, upang gawing yelo ang buong lugar. Dahilan naman upang ginawin sila Negrito na nag-aabang sa taas ng bangin, sinabi nga ng kasama niya na tila nagyelo na din ang kanyang dugo at manhid na ang mga daliri niya dahil sa lamig. Habang si Zuan naman ay iniisip na hindi siya maapektuhan ng malamig na temperaturang ito, pero si Rank nga lang daw si Negrito at pwede siyang mamatay sa sobrang lamig, kaya naman napapaisip siya sa kung ano ang pwede niyang gawin. Kung susugod nga daw siya ay siguradong matagal ang aabutin bago niya mapatay ang lalaking may salamin, dahil sa B-rank din yun at malamang napatay na sila sa lamig bago pa niya mapatay ang kalaban. Dahil nga dito ay napasigaw siya at sinabi na sana ay pwede niyang lamunin ang lahat ng elementong ito tulad ng sa ice cream, at mukhang gumana naman. Pero dahil hindi nga niya alam kung ano ang nangyayari ay napatanong pa siya sa kanyang sarili, hanggang sa ma-realize niya na may bago siyang abilidad at ito ay ang pag-absorb sa lahat ng elemento. Bigla namang nilang napansin na hindi na ganong malamig, dahilan upang mapatingin sila kay Zuan at tanong sa kung ano ang kanyang ginagawa. Humihinga lang ako sa bibig wika naman ni Zuan, kaya masyadong na-shock ang mga ito dahil na-absorb daw niya ang elemento sa pamamagitan ng paghinga lamang. Napamura na nga lang din ang kanilang kalaban matapos mapansin na ina-absorb ni Zuan ang kapangyarihan niya, at napapatanong nga din siya sa kung anong klase ng teknik ang ginagamit ni Zuan. Na masyado naman ang tuwa, dahil pwede na siyang makalamon ng mga elemento ngayon at hindi tulad ng dati na pagkain lang ang nilalamon niya. Sinabi naman ni Negrito na ngayon lang niya narinig ang patungkol sa ganitong abilidad, sabay tanong kung may side effect ba ito sa kanya. Sinabi naman ni Zuan na parang nilamig lang siya ng konti. Sinabi nga din niya na ang ice element ay kasalukuyan pa ding nasa kanyang tiyan, pero wala naman daw problema dito dahil mukhang na-enhance ang physique niya dahil sa spiritual liquid na binigay ni Shu. Mainam naman kung ganun wika ni Negrito, sabay sinabi na kailangan na nilang bumaba upang tulungan ang kanilang mga kasamahan na lumaban. Agad nga silang nagtalunan mula sa bangin, ngunit nang makababa sila ay agad silang pinalibutan ng mga kalaban. Pero sinabi lang naman ni Zuan na susubukan niya ang bago nilang formation technique sa kanila. Napapatanong naman ang lalaking may salamin sa kung anong klaseng formation meron sila, sabay utos sa kanyang mga kasama upang sumugod. Pero ang lahat naman ng lumalapit ay nakakatikim, at sinabi nga ni Zuan na ito ang hexagram formation nila sabay sugod sa mga kalaban. Sinabi nga ni Zuan na pwede silang umatake sa 6 na direksyon, at sa 6 na direksyon nga na ito ay may 3 kasama din sila upang dumipensa. Dahilan upang maisip ng kanilang kalaban na masyadong malakas ang formation na ito, kaya naman kailangan na niyang gamitin ang kanyang trump card. Agad nga niyang inatake ang mga ito gamit ang kanyang abilidad, at muling naghanda ng mas malakas pang pag-atake patungo sa direksyon ni Zuan. Pero muli ay nilamon lang naman niya ang atake ng kanilang kalaban, at habang patuloy nga siya sa pag-absorb nito ay may nais namang mag-sneak attack sa kanya. Pero nabahing si Zuan, dahilan upang agad na magyelo ang lalaki sabay tanong kung gusto din bang matikman ng lalaking may salamin ang abilidad niya. Hanggang sa ilang sandali pa ay narinig nito ang sigawan ng mga miyembro ng Dragnet and Snares, nanalo tayo wika ng anila at sinabi na tagumpay ang ginawa ni Feng. Dahil naman sa kanyang narinig ay sinabi niya na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga kasama niya, at dapat na siyang umalis. Gumawa nga siya ng pagsabog upang magkaroon ng usok o hamog sa lugar, at nang unti-unti itong maglaho ay nakita ni Zuan na patakas na ang kalaban, at sinusundan ng kanyang tauhan na nakikiusap na wag siyang iwan. Pero magiging pabigat nga lang daw siya sa kanyang pagtakas, kaya naman ginamit niya ang kanyang abilidad sa kasama niya upang balutin ito ng yelo, at sabihin na siya lang ang dapat na makaalis. Pero bigla niyang napansin na may ambush, kaya naman mabilis siyang nagtago sa likod ng puno na nahiwa dahil sa pag-atake. Nakinagulat naman ni Zuan dahil alam niya na mula sa Zinting Blade ang pag-atake na ito. Pero paano daw kaya yun nangyari dahil si Nieting ay iniiwasan naman na gumamit ng puwersa o kapangyarihan niya. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakita nila si Qingxi na pasugad gamit ang Zinting Blade, dahilan upang mapatanong sila Zuan kung bakit nasa kanya ang espada ni Nieting. Muli namang naghanda ng pag-atake si Qingxi, nang biglang tinanong nito kung estudyante ba siya ni Nieting, pero hindi naman sumagot si Qingxi, kaya sinabi nito na kahit estudyante pa siya ni Nieting ay wala naman siyang dapat ikatakot. Gumawa nga siya ng ice wall upang harangan ang ginawang atake ni Qingxi,
Pero hindi naging epektibo ang ice wall niya na agad nag-crack, kaya hindi makapaniwala ang lalaki na nahiwa din ang espada ni Qingxi at kalaunan ay namatay. Hindi naman makapaniwala si Zuan sa nasaksihan niya, mukhang namana nga daw ni Qingxi ang espada at paraan ng pakikipaglaban ni Nieting. At habang naghahanap nga ng kayamanan si Qingxi ay iniisip naman ni Zuan kung kailan pa siya naging estudyante ni Nieting, isa pa ay magkaklase lang naman sila pero bakit daw kaya mas malakas at magaling ito sa kanya. Hanggang sa napansin niya na biglang nawala si Qingxi, na sinubukan pa niyang hanapin at dahil sa hindi na niya ito makita, ay napapatanong siya kung killer o assassin daw ba si Qingxi na dahil sa bilis ng kanyang paggalaw. Dumating naman sila Negrito at sinabi na napatay na nila ang lahat ng kalaban sa campsite na ito, sabay tanong kung nasaan na si Qingxi, at sinabi nga ni Zuan na wag na nilang subukan pang hanapin, dahil maging siya ay hindi alam kung saan na siya nagtungo. Ganun ba wika naman ni Negrito, sabay sinabi na nakakatakot si Qingxi tulad ni Nieting, pero nakakahanga naman daw ang lakas at bilis niya sa pakikipaglaban, sayang nga lang daw at hindi niya nakita ang pag-atake nito gamit ang legendary blade na Zinting, o ang espada na binigay ni Nieting. Huwag mo nang isipin yun wika naman ni Zuan, dahil ang importante ngayon ay iisa ang kanilang pinaglalaban o dahilan sa pakikipaglaban, sabay sinabi na kailangan na nilang magtungo sa pangalawang campsite ng kalaban sa Tigerback, upang ubusin ang mga ito. Samantala sa isang campsite sa Tigerback, ay nagulat si Shu at napapatanong sa kung ano ang nangyayari dito. Napapatanong nga siya kung ito ba talaga ang pangalawang campsite ng kalaban, dahil puro lasing ang kanyang mga nakikita, kaya napapatanong siya sa kung ano ang mali sa mga taong ito. Lumapit nga siya sa mga ito at sinabi na kaka-rating niya lang dito at nagmula siya sa port, sabay tanong kung kamusta na sila dito at hindi daw ba may gyera, pero bakit tila nagkakatuwaan lang sila. Dumighay nga ng amoy suka at alak ang lalaki, at sinabi na wala silang kailangan alalahanin sa digmaan, hindi nga daw makakalaban si Nieting kaya siguradong mananalo sila sa digmaan na ito at inuumpisahan na nila ang pag-celebrate. Paano mo nasabi yan wika naman ni Shu, sinabi nga din niya na may mga dragnets pa naman sila, sinabi nga din niya na ang 9th dragnet ay madami nang napatay na mga individual cultivator at special team. Pero sinabi lang naman ng lalaki na wala pa siyang nababalitaan na ganun at wala din siyang maalala. Sabay nagtungo sa kanyang higaan at sinabi na susubukan niyang alalahanin lahat paggising niya. Mukhang sablay na naman ang plano ko wika naman ng ating bida, na nagtungo dito upang maka-earn sana ng negative points at makakuha ng impormasyon, pero mukhang inging lang ang mga andito at walang mga alam. Dahilan upang maisipan na lang niyang magpahinga, at bukas nga daw ay titignan niya kung paano siya makakapuslit sa depensa ng Port Artyom. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay nakapag-set up na ito ng kanyang tent, at sa loob nito ay masyado ang tuwa niya dahil sa dami ng pabaon sa kanya ni Xiaoyu. Sinabi nga din nito na matapos ang ilang araw ng pakikipaglaban at pagpatay, ay ngayon lang siya magkakaroon ng maayos at tahimik na gabi. Pero biglang dumagundong ang lupa, kaya napapatanong siya kung may mga halimaw bang nagtatakbuhan, pero tila may pamilyar na aura o kapangyarihan naman daw siyang nararamdaman. Sumilit nga siya sa kanyang tent upang alamin kung ano ang nangyayari, at dito ay nakita niya ang mga miyembro ng Dragnet and Snares na suot ang mga bronze armor. Bigla namang sinabi ni Zuan na ang mga trespassers ay dapat mamatay, habang nakaturo ang talim ng kanyang espada sa ating bida, na sinabing isa din siyang mamamayan ng Cathay at hindi kaaway. Pero ginamit nito ang kanyang flying sword, at sinabi na utos ng 9th Dragnet na huwag paniwalaan ang mga nagpapanggap na taga-Cathay o miyembro ng Dragnet and Snares, sinabi nga din daw ng 9th Dragnet na ang lahat ng hindi nakasuot ng bronze armor ay dapat mamatay. Dahilan naman upang mapatanong si Shu sa kanyang sarili kung kailan niya sinabi ang ganon, habang iniiwasan ang kanilang pag-atake, pero hindi nga tumigil sa pag-atake si Zuan. Kaya naman walang nagawa si Shu kundi lumayo sa kanila. Hindi nga daw niya inaasahan na magagambala pa ang kanyang pagpapahinga, kaya iniisip nito kung dapat na ba siyang magpakilala. Pero bigla niyang naisip na madami nga palang individual cultivator sa campsite ng mga kalaban, at kahit pa makuha ng Dragnet and Snares ang campsite, ay siguradong may makakatakas naman sa mga individual cultivator at magtutungo sa Port Artyom. Naisip nga din ito na magpanggap na individual cultivator at makihalo sa kanila. Sa ganitong paraan ay makakapasok siya sa Port Artyom anumang oras, kaya hindi nga daw niya pwedeng sayangin ang pagkakataon na ito. Tumakbo nga siya patungo sa campsite ng mga kalaban,
At sinabi naman ni Zuan na huwag siyang hayaan na makatakas. Dahilan upang mainis si Shu, siya nga daw ang nakaalam ng patungkol sa mga spy, siya din ang nakakuha ng mga armor sa ruin, pero bakit daw kaya kailangan niyang mahirapan ng dahil sa mga ito at kung bakit siya kailangan pang tumakbo? Huwag nga lang daw niyang makikilala kung sino ang gumawa ng pag-atake sa kanya, dahil sisiguraduhin niyang may kalalagyan siya. Ilang sandali pa nga ang nakakalipas ay nakarating na ang mga ito sa campsite ng mga kalaban at individual cultivator. Habang tumatakbo nga si Shu ay sinisigaw nito na may mga kalabang pasugad at dapat na silang umatras sa Port Artyom. Pero natawa lang naman ang isang lasing na lalaki, mukhang nababaliw na nga daw ang ating bida at imposible nga daw na makarating ang Dragnet and Snares dito sa lokasyon nila, sinabi nga din niya na ligtas sila dito. Sa kabaliktaran pala dahil may biglang umatake sa kanya, na naging dahilan ng kanyang kamatayan at kinagulat naman ng kanyang mga kasama, na wala nang nagawa kundi manginig sa takot. Hindi nga daw lubos akalain ni Zuan na puno ng talunan ang campsite ng kalaban na ito, sabay nagpakilala at tinanong kung may nais bang labanan siya. Matapos namang marinig ni Shu ang kanyang boses, ay biglang naisip ng ating bida na ang umatake sa kanya ay si Zuan, na biglang nanlamig matapos maramdaman ang galit ng ating bida. Nagtungo naman si Negrito sa kanya at pinakita ang tatak ng tent na pamilyar sa kanya. Nakita nga daw ito ni Negrito sa lokasyon ng isang lalaki na hinabol at inatake nila. Dahilan upang mapamura na lang si Zuan, na-realize nga niya na ang tent na ito ay binili ni Xiaoyu para kay Lu Shu, kaya ang hinabol nila ay walang iba kundi ang ating bida. Habang pumapatay nga ng kalaban si Zuan, ay naiiyak ito at tinatanong si Negrito sa kung ano na ang dapat niyang gawin, natatakot nga daw siya sa pwedeng gawin ni Lu Shu sa kanya. Sinabi naman ni Negrito na ayos lang yan, kilala mo naman si Lu Shu, pero yun na nga daw ang dahilan kung bakit siya natatakot, kilalang kilala nga daw niya si Lu Shu na siguradong hindi siya mapapatawad sa kanyang ginawa. Bigla namang tinanong ng kanilang mga kasama kung bakit umiiyak si Zuan, kanina nga lang daw ay masyado siyang mayabang at hinahamon ng mga kalaban, pero sinabi lang naman ni Negrito na wag na lang nilang pansinin ito. Samantala habang tumatakas naman ang mga individual cultivator, ay hinarang sila ng lalaking ito. Tinatanong nga niya kung bakit sila umaatres, 20,000 lang sila at 100,000 tayo wika pa nga nito, at sinabi na siguradong walang laban sa kanila ang mga Dragnet and Snares. Sakto naman na dumating si Lu Shu, at sinabi na wag nilan pakinggan ang lalaki. Sinabi nga niya na may suot na spiritual tool ang mga Dragnet and Snares, kaya sigurado siya na hindi nila kayang labanan ang mga ito, at kung nais nilang mabuhay ay ito na ang pagkakataon upang magtungo sila ng Port Artyom. Sinabi nga din ni Shu na pwede sila mahuli o mapatay ng mga Dragnet and Snares pag nagdalawang isip pa sila, kaya naman agad nilang sinundan ang ating bida. Pagtayo naman ng lalaking ito ay napapatanong siya sa kung sino ang nagsabi na dapat na silang umatras, pero biglang ginamit ni Shu ang Yin Restoring upang patayin siya at huwag nang pakialaman ang pag-atras nila. Hindi nga daw hahayaan ni Shu na masira ang plano niya ng dahil lang sa kanya. Isa pa ay siguradong mahihirapan ang Dragnet and Snares pag lumaban ng 100,000 cultivator sa kanila. Pero nang tatakbo na sana siya ay agad na may humila sa kanyang jacket, kaya napapaisip si Shu sa kung ano ang nangyari, lahat nga daw ay nagtatakbuhan na, pero bakit may humihila pa sa kanya? Iniisip nga din ito kung nakilala na ba siya ng mga kalaban at nais na siyang sagudin, pero mukhang D-rank lang naman daw ang humihila sa kanya. Agad na siyang lumingon habang tumatakbo. At nakita ang babae na may malalaking melon, at tinatanong ang ating bida kung pwede ba siyang tulungan, dahil napapagod na nga daw siyang tumakbo, sabay puri sa bilis ng pagtakbo ni Shu. Dahilan naman upang mapatanong si Shu kung hindi ba muna dapat tumigil ito sa paghila ng kanyang damit bago magsalita. Sinabi nga din ni Shu na mukhang mabilis din naman siyang tumakbo, may ghosting o after image pa nga daw sa likod niya dahil sa bilis niya. At bigla ngang nagbigay ng negative points ang babae, o ang puppeteer na si Yunyi kaya na-shock ang ating bida, dahilan upang mapatanong siya kung ang babae bang ito ay si Yunyi din na nakita niya sa airport. Ang galing niyang magbalat kay wika pa nga ng ating bida, na ang nakilala lang sa kanya ay ang mga melon niya. Pero bakit daw kaya sa dami o libu-libong cultivator na nandito ay siya pa ang napiling kausapin nito, dahilan upang mapatanong siya sa kanyang sarili kung nabisto na naman ba siya. Pero kalaban nga daw nila ang mga puppeteer, at ngayon na din ang pinakamainam na pagkakataon upang patayin siya nito, pero bakit daw kaya hindi siya inaatake? Hanggang sa tinanong naman ito kung pwede ba siyang tumakbo at sumama sa ating bida,
Sinabi nga din niya na hindi siya magiging pabigat sa kanya. Pero bigla namang inalis ni Shu ang kanyang jacket, kung saan ay sinabayan pa niya ng acrobat habang nanghihingi ng pasensya at nagpaalam. Dahilan upang mangiti si Yunyi na tinigilan ang pagbabalat kayo, at dahil sa mga nakatanaw niyang malalaking melon ay napatigil ang mga individual cultivator, na agad din naman niyang pinaalis. Matapos nito ay biglang tinanong ni Yunyi kung nakakatakot ba talaga siya, at uuwi ka naman ni Tiger Holder, sinabi nga din nito na nakilala siya ni Shu kahit pa nagbalat kayo siya, at hindi nga daw alam ni Yunyi kung paano siya nakilala. Pero hindi na nga daw sila dapat pang ma-surprise sa kung paano siya nakilala, dahil puno ng misteryo at sekreto ang ating bida, na alam nga daw ang lahat ng kanilang mga pangalan. Sinabi lang naman ni Yunyi na kakaiba ang bago nilang hari, kumpara sa mga pinalitan niya o dati nilang hari, pero mukhang mas mainam o magugustuhan nga daw niya ang ugali ni Shu kumpara sa ibang naging hari nila. Hanggang sa bigla naman nilang naramdaman ang bahagyang pagyanig ng lupa, at sinabi nga nilang siya na yun at dahil andito na si Xiao Yu, ay hindi na kailangan ng kanilang hari ang proteksyon mula sa kanila. Magtungo na muna tayo sa sadya nating dito, wika pa nga ni Yunyi. At sinabi din niya na kailangan nila ng kasagutan mula sa kanya ngayong araw, at lumipad na nga sila paalis.